Okay, so magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Tayo pong muli ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at patuloy po nating pag-aralan ang kanyang mga parables. And this time, isang napakagandang parable ang ating pag-uusapan. Okay, so prepare ko lang po yung aking slides. Okay, so nakikita niyo po ba yung aking slides, mga kapatid? Amen po. Amen po. Okay. Okay. So, yung akin bang notes nakikita ninyo o hindi? Yung screen lang? Screen lang, Pastor. Okay. Sige. Okay, so yung atin pong pag-aaralan ngayon ay hango sa John chapter 15, verses 1 to 8. At alam kong kayo ay very familiar sa may passage na ito sapagkat madalas natin itong mapakinggan sa may pulpit, no? Yung ating the vine and the branches. Basahin po natin yung mga talata. Sabi po sa may verse 1, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. I am the vine, and you are the branches. He who abides in me, and I in him, he bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up. And they gather them and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit, so prove to be my disciples. Tayo po ay sumaglit sa panalangin. Ama, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita. At Lord, we thank you for the Holy Spirit na siyang magtuturo sa amin, magbubukas ng aming mga puso't isipan, nang sa ganon maunawaan namin ang kahalagahan ng iyong paghahari sa aming buhay. Pagpalain po kami sa gabing ito at salamat po sa lahat ng biyayang aming tatanggapin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Okay. So ito pong parable na to ay ang goal ng parable is to reveal to us the reality of our relationships with our God through Christ. At yung importance ng productivity. So, pag sinasabi kong productivity, kapatid, ito po yung pamumunga. So, we are called to bear fruit. At si God, sa pamumunga, doon siya nag-glorify. So, tinawag tayo ng Panginoon hindi para maging baog, kung hindi para mag-bear fruit para sa kanyang kalwalatian. Ang ating union kay Christ ay ine-express not only by lip service or by lip profession. May mga tao kasi na na they confess with their mouth na si Jesus ang Panginoon nila. Pero dito sa may parable na to ay makikita natin na mayroong responsibility na kaakibat yung ating expression ng pananampalataya kay Christ. So we cannot separate yung responsibility sa faith. Ulitin ko,
ang faith ay it involves responsibility. Hindi po pwedeng wala. Okay? So, itong relationships natin, parang yung vine and the branches tayo, yung mga branches, ang Panginoon ng vine. So, ito ay isang pagsasalarawan ng tinatawag na covenantal relationships. At madalas sa may Bible from Old to New Testament, ito ay portrayed as parang marital union or marriage ng church kay Christ. Okay? So yun po, it is the Bible speaks of relationships. At ang relationship natin sa triune God, sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit is very important. Okay? So, makikita rin natin sa may parable na ito, yung triune God na directly involved sa ating sa productivity ng bawat mananampalataya. It means na ang major cause ng ating pamumuga ay hindi tayo, hindi yung sarili nating lakas, kung hindi ang Diyos na nagtatrabaho sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay, let's proceed to verse 1 up to verse 3. Sabi ng verse 1 up to verse 3, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes it so that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. So dito sa may parable, in-identify ng Panginoong Hesus si God the Father as yung vine dresser or husbandman. Yan ang tawag sa nag-aalaga sa sa grapevine. Vine dresser. So, imagine ninyo si God the Father na parang may hawak siyang pruning knife at alam natin lahat tayo alam natin yung trabaho ng nagpuprune. Minsan sa mga halaman natin may gunting tayo, ginugupit natin yung mga unnecessary na mga branches upang gumanda yung pagtubo ng isang halaman. So si God the Father ay dinescribe ng Panginoong Hesus na ganon. Sa atin, tayo yung si Jesus ang pinaka vine tree at ang tayo yung mga sanga. Okay. So nakikita natin na nagwo-work ang Trinity God o yung Triune God. Nagwo-work sila together upang tulungan tayo na mag-produce ng good fruit for the glory of the Father. Dito makikita natin yung God the Father, siya yung nagpuprune, and then si Jesus Christ, the Son, siya yung kung saan tayo nakakonect, siya yung pinakapuno ng ubas. And the Holy Spirit, siya yung the very life, yung pinakadagta at sustansya, lahat ng nutrients na galing doon sa puno na yan ay dumadaroy sa pamamagitan natin. Yun po yung trabaho ng Holy Spirit. So kitang-kita natin yung Trinity God ay involved directly, actively sa ating pananampalataya upang tayo ay makapamunga. Okay, so ayan po yung isang katotohanan na ipinapakita ng parable na to. The Trinity God is actively and directly working within us. Okay, through the Holy Spirit. So the very goal ng parable na to ay yung tinatawagan natin kanina pa na productivity o yung pamumunga. At itong productivity na to is highly dependent doon sa ating intimate relationship with the vine. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So, napaka-importante kasi all throughout the parable at marami pa mga parables na kung saan tayo inahalin tulad sa isang fruit-bearing tree at si God ay laging naghahanap ng bunga. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang Kristiyano, ang genuine na Christian, ang totoong anak ng Diyos
ay hindi siya baog. Why? Kasi ang Diyos ang nagtatrabaho sa kanyang buhay upang siya ay mamunga. Walang baog, no? In a metaphorical sense or in a figurative sense, walang Kristiyanong hindi namumunga ng mabuti kasi ang Holy Spirit ay nasa sa kanya. Maliban na lamang kung wala sa kanya ang Holy Spirit. Okay? So lilinawin po natin yan. Okay, so kaya napakahalaga na ito yung major concern ng parable, yung pamumunga. At ito rin yung nire-require ng Diyos sa bawat sangang nakaugpong kay Kristo. Kasi kung ikaw ay nakaugpong kay Kristo, panigurado syempre, alam naman natin yung principle ng grafting. Galing tayo sa ligaw na vine, maasim na vine. At tayo ay pinutol doon at tayo ay inadapt ng Panginoon na i-graft tayo kay Christ, isang sweet na vine, isang mataas na uri na vine, figuratively. Tayo ay naiugpong doon. So, ibig sabihin, dadaloy na sa atin yung lahat ng mga nutrients, lahat ng buhay na galing sa vine o sa Panginoong Yesus, dadaloy ito sa atin. Kaya it is very impossible na hindi mamumunga ang isang totoong Kristiyano. Kasi ang vine na hindi napuprune ay it grows wild. Ako nakakita na ako ng ganong vine eh. Yung walang nag-aalaga, siya, wild. Ibig sabihin ng wild talagang siya, payat, kakaunti ang bunga, sabog-sabog yung kanyang direction ng kanyang mga branches. Unlike doon sa isang sa isang vine na talagang alagang-alaga. So meron tayong kapatid from California, siya ay nagtatrabaho ng isang hekta-hektaryang mga lupain ng ubas at siya yung manager doon. Naikwento niya sa akin yung process. Talagang napakahirap ng trabaho ng vine dresser para lamang ma-assure yung masaganang bunga. Okay, so inaalagaan talaga yon. So, ang vine na alaga sa pruning is highly productive. At nakita naman natin si God the Father. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na kaya ako hindi namumunga dahil wala ang Diyos sa buhay ko. No. Nakita sa may parable, si God the Father as the vine dresser actively na pinuprune niya tayo para ma-assure na tayo ay mamumunga. Kitang-kita po na sa may parable yan. So it means na ikaw pag isa kang totoong Kristiyano, we are in continual discipline ng Panginoon upang mag-produce ng mga essential na bunga na hinahanap ng Panginoon. So dito sa may parable na to, makikita natin na mayroong dalawang uri ng branches. All throughout the parable na ating dinidiscuss, laging mayroong dalawang klase, yung the wise and foolish virgin, meron yung wise and foolish builder, meron yung tares and wheat, at dito naman makikita natin yung dalawang klaseng branch, yung dalawang klaseng branches. Yung una, yung branch na tinatawag na abiding, nakakabit siya, intimately connected doon sa may vine. Yung isa naman ay tinatawag na non-abiding. Hindi talaga siya nakakonect. So yung po yung pinapakita ng parable na to. Yung isa, dahil nakakonect siya, namumunga siya. Yung ikalawa naman ay dahil nga hindi nakakabit, of course, wala siyang bunga. Okay, so yun po yung ang linaw-linaw na pinapakita dito. Kaya ang mahalaga, ang pinapakita ng Panginoon sa may parable na to ay yung relationship sa Diyos. Kung talagang tayo ay may relationship sa Diyos, if we truly confess that He is our God and Jesus Christ is my Savior, it is very impossible na hindi ka mamumunga. Yan po yung malinaw na pinapakita sa may parable na ito. Kaya makinig po kayo ng maigi. Tayo pong lahat na nagpo-profess ng faith kay Christ.
Kasi madaling i-confess, madaling sabihin na, oo, siya ang Panginoon ko. Pero ikaw ba'y may bunga? Ayan po, makikita po natin mamaya yan. At very obvious ito at ano yung bunga? Pagpupuntahan din po natin mamaya yan. Okay. Nagaya na tinidiscuss natin sa mga previous parables. So, kaya nga, sa lahat ng parables so far na ating na-discuss, no, consistently, nire-reveal yung distinction between the genuine and the counterfeit Christians. Yung mga artificial o yung mga external Christian, mayroong ganun external, panlabas lang siya. Sabi nga doon sa mga ibang parable na pinag-usapan natin, for example, yung parable ng tares and wheat, nandun sila sa the same field kapareha sila, yung itsura, they speak the same words, they sing the same song, parehas ng parehas, no? Nakakadaya, kasi halos kayang-kayang i-counterfeit. Halos lahat ng religion ay kayang-kayang i-counterfeit yung faith. Pero ang isang hindi lang nila kayang gayahin o i-counterfeit ay yung bunga ng Espiritu. Yan, yung bunga kasi ng Espiritu ang patunay na ang Holy Spirit ay sumasa iyo at ang Trinity God ay nagtatrabaho sa buhay mo upang ikaw ay mamunga ng bunga na kalugod-lugod sa God the Father. Nakita po natin yan sa mga previous parables na diniscuss natin. At consistently, ang mga parables, ine-expose siya ng Panginoon. So, kaya nga mag-iingat tayo mga kapatid, no? Hindi lahat ng mga nasa loob ng church, hindi lahat ng so-called Christians, hindi lahat, kasi tayo, pwede tayong mag-deceive Lahat ang tawag natin, brothers and sisters, pero si Christ mismo sa kanya mga parable ay pinapakita niya kung sino talaga yung kanya. Ang major distinction is the presence of the Holy Spirit. The work of the Holy Spirit within Him. At dito, sa may parable na to, na kapag ang Holy Spirit ay nagtrabaho sa buhay mo, panigurado, mamumunga ka. Okay? So ngayon, kasi ang mga false Christian ay, sabi nga ng Matthew chapter 7, they are in sheep's clothing. Para silang sheep, pero actually they are ravening wolves, sabi ni Christ. At ang sabi nga ng Panginoon, may verse 16, you will know them by their fruits. Sabi niya ganon, grapes are not gathered from thorn bushes, nor fig from thistles, are they? So, ang grapes, makukuha mo lang siya sa totoong puno ng ubas. At sabi niya pa rito, dinugtong niya sa may verse 17, so every good tree that bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. So, that is yung principle ng bearing fruit. Kung good tree ka, definitely, mamumunga ka ng good fruit. Pero kung bad tree ka, kahit na mag-disguise ka na ikaw ay good, bad pa rin ang bunga mo. Amen po ba? Take note of that. Ito po yung mga criteria na ibinigay ng Panginoon sa atin upang ma-distinguish mo yung mga Kristiyano. Ito na nga lang, napakasimple lang ito mga kapatid, para mag-gauge ninyo ang sarili nyo. Kayo ba talaga ay nasa Panginoon o hindi? Tignan mo yung mga lumalabas sa bibig mo. Yan. Diyan pa lang makikita na yung kung ano yung lumalabas sa bibig mo. Kung ikaw, kapatid, walang nagpipigil sa dila mo. Sinasabi mo lahat ang dapat mong sabihin. Ang dila mo ay punong-puno ng panunungayaw, pagmumura, malalaswa na salita, mga green jokes, mga panglalait, pang-aapi ng kapwa. Kapatid, mag-isip-isip ka na. Hindi ganyan ang bibig ng mga taong hinirang ng Panginoon. Kasi ang Holy Spirit nagwo-work sa kanya. Amen? So, obserbahan ninyo ang mga mata ninyo. Kayo ba pag nakakita ng mga pornography o something na mga nagre-rejoice ba yung puso mo? Nagre-rejoice ba yung mga mata mo? Or may pumipigil sa'yo? Kasi kung wala nagpipigil sa'yo, ay nako, ibig sabihin isang palatandaan niya na wala yung Holy Spirit sa'yo. Kasi iyan ang trabaho ng Holy Spirit, yung upang supilin yung pagmamalabis ng ating laman.
He will make us aware na itong mga bagay na to, itong mga pita ng laman ay hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Sa Diyos. Upang ikaw ang gagawin mo, tutulungan ka ng Holy Spirit na ang gagawin mo ay mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Okay? So, yan po yung mga palatandaan. Kaya nga sabi nga rito ng Panginoong Yesus, ang good tree, mamumunga siya ng good fruit. Okay? As a principle. Ang bad tree, kahit anong gawin niya, bad talaga ang bunga niya. Okay? In verse 18, a good tree cannot produce bad fruit. Cannot. Nor can a bad tree produce good fruit. So every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So then, ito yung final word ni Christ sa Matthew 7 verse 20. So then, you will know them by their fruits. Ito po yung malinaw na criteria na binigay ng Panginoon. Na pang-gauge natin sa totoo at saka sa huwad. Sa totoong anak ng Diyos at saka sa anak ng dyablo. Pinakita po yan sa mga pag-aaral natin, nakita po natin yan. Okay. So, balikan natin yung parable. So, yung ano ang ginagawa ng God the Father as a pruner ng vine tree. So, lahat ng sanga na unnecessary, dead, may sakit na talagang magkokos ito ng damage sa may vine, lahat ng ito ay kinakat ng pruner upang maging healthy yung kabuuan ng mga sanga. So lahat ng productive branch ay lalong pinuprune, lalong nililinisan upang ito ay mamunga ng gusto. Okay? So yun po yung ibig sabihin dito sa may verse 3 that you are already clean. Ibig sabihin, si God ay nandoon siya, yung nagtatrabaho siya sa atin, kinakat niya yung mga masasamang pag-uugali natin, yung mga bagay na hindi dapat na taglay natin, lahat ng iyon ay tinitrim ng Panginoon sa buhay natin. Okay? Imagine ninyo dati, sons of the devil tayo. Di ba? So, imaginein mo yung sarili mo na dati may sungay ka, may buntot ka, may pangil ka. Kasi nga sons of the devil, ano? Figuratively speaking lang. Okay? So, parang sa figurative sense, parang ang Panginoon, babaliin niya yung sungay natin, yung pangil natin, yung behavior natin. So, lahat ng iyon upang maging kalarawan tayo ng Diyos. So, from the image of Satan to the image of God. Okay? Kasi siya na yung Diyos mo eh. Hindi na si Satan. Okay, so, at yung pinangpuprune ng Panginoon, yung kanyang pruning tool ay walang iba yung salita ng Diyos. Okay? Kaya nga mga kapatid, kayo po ba ay na-offend kapag pinipreach ang Word of God? Kasi iyan yung pruning tool ng Diyos. Sabi niya nga rin sa may verse 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Okay? Kaya nga, kung ikaw ay na-offend sa salita ng Panginoon, ay mag-isip-isip ka kapatid. Na-istumble ka ba? Kasi sinabi yan ni Jesus, kung ikaw ay na-istumble ka sa salita ng Panginoon, ay magkakadurog-durog ka. Okay? Pero yung anak ng Diyos, hindi siya ma-offend. He will embrace the Word of God so that siya ay maging makapagtrabaho ng lubusan ang Diyos sa kanyang buhay. So, ang hinahanap ng Diyos, ang totoong anak niya ay may takot sa kanyang salita. Those who tremble at His words. Yan ang tamang attitude ng mga totoong anak ng Diyos. Okay. So, let's proceed. So, in verse 4, sabi niya rito, abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Nakita niyo mga kapatid, ano? So neither can you unless you abide in me. It is very impossible mga kapatid. Sa ganang lakas natin, makakapamunga tayo ng bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Kasi doon sinabi sa may Galatians chapter 5, sinabi doon, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, faithfulness, and so on and so forth.
Lahat ng iyon ay karakter ng ating Diyos. Iyon yung ginagawa ng Holy Spirit na ipinoproduce niya sa buhay natin. Tayo ay mga taong punong-puno ng pagkamuhi sa puso natin. Pero ang Holy Spirit, babaguhin niya yan. Tuturuan kanyang umibig. Kahit na yung mga taong hindi kaibig-ibig. Ang Holy Spirit, tuturuan kanyang magpatawad. Kasi tayo, matigas ang puso natin. Iyan ang nature natin as a simple man. Pero hindi ganyan ang kalagayan ng mga hinirang ng Diyos. Kaya hindi na po uubra rito, kapatid, yung katwiran ng tao na kasi tao lang tayo eh. Yes, totoo yun. Tao lang talaga tayo. Totoo yun na makasalanan tayo. Pero ang difference, kapatid, sa regeneration, para tayo ay makatugon sa Panginoon, anong ginawa ng Diyos? Sabi sa Ezekiel 36, sabi ng Panginoon, tinanggal niya yung pusong bato natin at pinalitan niya ng puso na marunong maging sensitive sa panawagan ng Diyos. Yung rebellious na spirit natin ay pinalitan ng Diyos ng spirit na willing na mag-yield sa kalooban ng Diyos upang tayo ay makalakad sa pamantayan ng Diyos. Ang linaw niyan sa Ezekiel 36, binanggitan natin yan dito. Okay? So hindi mo na po pwedeng ikatwiran. Tao lang ako, mahina lang ako. Yes, talagang mahina talaga tayo. Kasi sinabi na nga rito, no, unless you abide in the vine, you cannot bear fruit by yourself. Hindi natin talaga kaya. Kaya nga ang Holy Spirit ay ibinigay sa atin upang tulungan tayo sa ating kahinaan. Maliwanag pa ba yun, mga kapatid? Kaya wag na ninyong i-justify ang inyong mga kasalanan. Wag niyo nang na gawin yung reason kasi talagang hindi ko maiwasan ng pag-inom, hindi ko kayang iwasan yung pambabae. Kapatid, lahat tayo dumaan tayo sa ganyan. Lahat tayo galing tayo sa masamang uri ng pamumuhay. Ako, marami na akong na-meet na mga tao na mas worse pa ang buhay. Mga kriminal, prostitute, mga drug addict, mga lulong sa mga iba't ibang klaseng lisyang gawain. Nung sila ay na-born again, nung sila ay na-regenerate, talagang yung mga impossible thing nangyari. Kaya nga yan yung argument doon sa may Jeremiah Sa aklat ng Jeremiah, yun yung nag-surface na tanong. Yung leopard ba, yung skin ng leopard po, pwede pa bang mabago? Alam naman natin ang skin ng leopard is spotted, di ba? May pag-asa pa bang mabago yon? Sa naturalesa, it is very impossible. But with the power of God, nothing is impossible. Kahit na crooked criminal. Ako mayroon pa nga ako nakita transgender na siya. Nagpa-opera na siya. At nang dumating ang Holy Spirit sa kanya, talagang tinalikuran niya yung kanyang lisyang gawain. At sinamba niya ang Panginoon. Binalikan niya kahit na, ngayon, dati kasi, di ba, para siyang lalaki siya, at nagpa-change, kasi may pera sila, mayaman sila. So para maging babae siya, nagpa-opera siya. Talagang pati yung bewang niya, tinabasan, yung ari niya, pinutol para parang babae talaga. At nag-asawa siya ng European. Dumating yung time na tinawag siya ng Panginoon. So, wala siyang choice kundi balikan niya kung ano yung original purpose ng Diyos sa kanya. Ngayon ay para na siyang tomboy ang labas niya. Kasi nag-act na siya na parang lalaki talaga. Kaya lang kasi nandoon na yung damage Nandoon na, naikat na yung mga bewang niya. Kaya parang lumabas siya na parang tomboy. Pero ang mahalaga doon, hindi na mahalaga yung past. Ang mahalaga na ngayon ay yung siya ay binago ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kapatid, it is very impossible na hindi ka mamumunga. It is very impossible na hindi ka mababago. Kasi yung pagbabago ay hindi nanggagaling sa atin. Basically, kapatid, we cannot change even ourselves. We cannot change our husband or our wife. We cannot change our children. We cannot change everybody around us.
Sapagkat ang makapagbabago lang sa makasalanang pagkatao ng isang makasalanan ay ang Holy Spirit lang. Tandaan niyo po yan. At dito sa may parable na to, kitang-kita natin ng Holy Spirit, siya lang ang may magagawa. So neither you, unless you abide in me. Kaya nga ang hinihimok tayo ng Panginoong Hesus, abide in me and I in you. It is a reciprocal thing. It is a mutual abiding. Mamaya pag-uusapan natin yung importanteng word na to kasi nandyan yung secret. Yung word na abide. Nandyan yung sikreto ng parable na ito. So as a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. So verse 5, I am the vine, sabi ng Panginoong Yesus, and you are the branches. He who abides in me and I in him. So nakita niyo yung reciprocal, ano? He bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Malinaw po yan, mga kapatid. Amen? So, malinaw na malinaw po yung pinapakita ng Panginoon na unless tayo ay naka-abide doon sa may vine sa ating Panginoong Yesus, doon pa lamang dadaloy yung lahat ng buhay ng vine patungo sa mga branches, lahat ng mga nutrients, lahat ng mga dapat na ma-saturate yung branch ay ibibigay yon kung tayo ay may maayos na koneksyon sa pinakapuno ng ubas. So the non-abiding branch is in danger of what? Not only of barrenness, hindi lamang yung siya ay magiging baog, but of death. Of course, definitely. Hindi ka nakaugpong eh. Isa kang uri ng sanga, you confess that you are a branch of that vine, pero hindi ka naman nakakonect. So sa tingin mo, meron bang buhay na dadaloy sa'yo? So hindi lamang yung hindi ka mamumunga. You will die. Una, magdadry ka hanggang sa ikaw'y matuyo ng matuyo at pag tuyong-tuyo na ano nang gagawin. Of course, igagatong ka na lang. At nakita natin yan, consistent yan sa mga parable ng Panginoon. Kasi, kaya nga mga kapatid, we cannot imitate yung work of the Holy Spirit. Yan talaga yung distinguishing factor. Yan mo makikita sa dami-dami mga nagpo-profess na mga Christian sa buong daigdig. Sa lahat ng mga religion all over the world, yan ang pagkakaiba natin. Yung trabaho ng Holy Spirit within us. Dinescribe nga yan ng Panginoong Yesus sa may John chapter 3. Nagkatrabaho yan. Hindi mo siya nakikita, pero nakikita mo, kinumpara siya sa may hangin. Yung hangin, hindi mo siya nakikita eh. Pero nararamdaman mo yung presence ng hangin. Pag dumampi yan sa may katawan mo. Nakikita mo yung trabaho ng Holy Spirit sa mga dahon. Gumagalaw yung mga dahon. Ibig sabihin, may presence ng hangin. So in that same way, ganun din yung trabaho ng Holy Spirit sa atin. Hindi mo siya nakikita, pero nararamdaman mo yung trabaho niya sa buhay mo. Nandoon siya. May pumipigil sa iyo na wag mong gawin yung hindi mo dapat gawin at gawin mo yung dapat mong gawin. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Kapatid, mag-isip-isip ka, yung sinasabi ko ba sa iyo ngayon ay nararanasan mo? Yan ang pag-isipan mo, kapatid. Kung meron, congratulations, brothers and sisters. Blessed are you sapagkat tinanggap mo yung regalo ng langit. Amen? Pero kung wala, yung sinasabi ko sa inyo, walang pumipigil sa inyo. Kasi ang linaw yan sa may Titus. For the grace of God has appeared unto all men, bringing salvation. It teaches us to say no to worldly passion. No to ungodliness. Yan yung grace of God, yung Holy Spirit.
Siya yung nag-uudyok sa atin na humindi. Kaya nga, impossible kapatid. I do not believe na sasabihin mo na hindi mo kaya. Yes, hindi mo talaga kaya by yourself. It is the Holy Spirit who can do that for you. Okay? So lahat ng professing Christian na wala namang talagang tunay na kaugnayan kay Kristo, soon they are dead. Kasi si Christ lang is the only source of life. Si Christ lang yung tanging medium upang tayo ay makapamunga ng bunga na nire-require ng Diyos. Malinaw yan. Without me, you can do nothing. If we have no true relationship with our Lord Jesus Christ, if we are not united to the vine, we will be utterly, totally barren and dead. Kasi walang buhay na dumadaloy sa atin mula sa Panginoon patungo sa atin. Okay? So, kaya nga po mga kapatid, hindi po optional yung relationship kay Christ. Kung kailan mo lang maisipan, kung may panahon ka lang, saka mo lang entertain ang kanyang salita. No. Kung talagang ikaw ay naka-abide kay Christ, magiging normal part na ng buhay mo ang kanyang salita. Ikaw mismo kasi yung Holy Spirit ang nag-uudyok sa iyo na mahalin mo ang salita ng Panginoon. Pag-uusapan pa natin more than sa word na abiding mamaya. Okay. So next, verse 6 to 8. If anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up. Matutuyo at matutuyo siya. Hindi mapipigilan yan. There will be a time of revelation ng kung sino yung genuine na anak ng Diyos at kung sino yung counterfeit. Nakita natin sa may parables ng tares and wheat. Sa may parable of 10 virgins. Merong time na sinet ang Diyos na yung mga sanga na talagang hindi connected kay Christ, yung mga unfruitful branches, will be manifested on the day of His coming. Katulad ng sa may parable ng tares and wheat, nung bata pa at the early stage, parehas na parehas sila. Pero nung nag-mature na, nakita na yung talagang sino talagang may bunga at sino yung talagang ampaw ang bunga. It will be revealed one day. At ganun din dito, ma-reveal din talaga kung sino talaga yung sanga na nakaugpong kay Kristo. Sino talaga yung namumunga. Kasi lahat pwedeng gayahin. Lahat tayo nagpe-pray, lahat tayo umaawit tayo ng Christian song, lahat tayo, pati nga mga politiko, ginagamit na yung praise the Lord Ginagamit na rin ng mga artista yung salitang glory to God. Ginagamit nila yung mga lahat ng words na yon. Pero isang bagay lang ang hindi nila kayang gayahin, yung trabaho ng Holy Spirit within us. Tandaan nyo yan mga kapatid. Pati pananamit natin, kaya nilang gayahin. Pati yung paghawak ng Bible, kaya nilang gayahin. Lahat na lang gagayahin nila. Pero yung gawa ng Holy Spirit sa atin, hindi nila kayang i-counterfeit yan. Take note of that mga kapatid. So, if anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up. And they gather them and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me, sabi ng Panginoon, and my words abide in you. So reciprocal mutual. And then ask whatever you wish, and it will be done for you. Alam nyo ba yung word na yan is one of the most abused verse in the Bible. Kasi marami mga tao, lalo na yung mga prosperity preacher, ginagamit nila ngayon. Magbigay ka, babalik sa'yo, siksik, liglig at umaapaw, whatever you wish, and it will be done for you. Oh, kapatid, hindi po ganun yun. Hindi po ganun yun. Dito may condition Ano yung condition? Sabi ng Panginoon, if you abide in me, yan ang unang condition. Pangalawang condition,
and my words abide in you. O, nakita ninyo? Meron pa yan mamaya. Okay? Sa may verse 16, no? Sa may verse 16, sinabi rin ng Panginoon, ganito, you did not choose me, but I chose you, sabi ni Christ, and appointed you to what? That you would go and bear fruit. Ayan. At hindi lang ikaw mamumunga, and that your fruit would remain, so that, sabi ni Christ may verse 16, whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. Yun pala may condition. Ano-ano yung mga condition? Una, kung tayo ay naka-abide kay Christ. Pangalawa, yung words ni Christ ay naka-abide sa atin. Pangatlo, kung tayo ay namumunga. Pang-apat, yung bunga natin na nanatili. So yun yung apat na condition eh. Ibig sabihin, napaka-healthy ng relationship with God the Father. Yung kalooban ng Diyos ay naka-align sa ating kalooban. So, saka sinabi ng Panginoon na hingiin nyo lahat ng inyong hingiin. Kasi ang magiging desire mo na, hindi na yung makamundong bagay. Ang magiging desire na ng puso mo, kasi nga naka-align ka na sa kalooban ng Diyos, yung puso mo ngayon, ang desire mo na is to glorify God, wala ng iba. So, itong verse na ito ay hindi ginagamit para ibigay ng Diyos yung kapritsyo natin. Kung hindi upang tayo ay matutunan natin yung the highest end of man. Ano yun? To glorify God, to enjoy God, and to glorify Him forever. Yan ang pinakamahalaga. Yan yung the highest end of man. Uulitin ko, what is the highest end of man? Sinagot po yan ng Westminster Confession eh. What is the highest end of man? Una, to glorify God. Kasi dati, sino ang gino-glorify natin nung tayo makasalanan pa? Sarili natin. Kung lahat, ano yung lahat ng gustuhin ng laman mo, ibigay mo. Ganyan yung taong makasalanan. Gino-glorify niya yung sarili niya. Pangalawa, and to glorify God and to enjoy Him forever. Dati kasi ang ini-enjoy natin yung sinful desires natin. Ini-enjoy natin ang pambababae, pagsusugal, pagmumura, lahat ng mga masasamang bagay, yun yung ini-enjoy natin. Pero magiging baliktad na pag tayo ay nasa Panginoon na. Pag nai-align na yung buhay natin sa kalooban ng Diyos, iba na. Siya na ang may enjoy mo. May enjoy mo na yung kanyang salita. May enjoy mo na yung kanyang presensya. May enjoy mo na yung dumalo sa kanyang mga gawain. May enjoy mo na lahat ng gawain ng Panginoon. Magpa-participate ka na doon kasi iyon na yung magiging buhay mo, naka-align ka na sa Diyos. And in that way, the Father is glorified. Amen? Kayo ba, kapatid, tanungin ko kayo, sino ang gino-glorify ninyo? Pangalawa, ano ang ine-enjoy mo sa buhay na ito? Yung pleasures ng world? Yung deceitfulness ng riches? Anong ine-enjoy mo, kapatid? Yung mga sexual desires? Yung mga immorality? Anong ine-enjoy mo? Yung mga barkada mo na walang ibang ginawa kundi manglait? Puro kalokohan? Yun ba yung na-enjoy mo? Tanungin mo yan, kapatid, sa may sarili mo. Kasi pag tayo ay nasa Panginoon na, kapag nai-align na ng Holy Spirit ng ating buhay sa kalooban ng Panginoon, ang magiging adhikain mo na is to glorify God and to enjoy Him forever. Amen? Kaya sinabi rito ng Panginoon, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. So itong verse na to, na igagrant ng Diyos ang lahat ng ating mga desires. Sinabi rin niya sa may Psalms 34, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Sinabi yun eh.
paulit-ulit na pinapangako ng Diyos yan eh. Kasi darating ang time na pag tayo ay naka-align na sa Diyos, siya na ang magiging delight natin. Siya na yung ating magiging joy ng ating puso, hindi na ang kamunduhang ito. And in that time, si God ay mag-glorify sa buhay natin. And that is the proof of our being a disciple of Christ. Amen? Yan po yung patunay na tayo ay totoong mga alagad ng Panginoon. Okay, so purihin ng Diyos. So tatandaan po natin, yung pamumunga o yung abiding in Christ is the clear manifestation na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Okay? Ang grand design ng Diyos sa atin, tayo ay mamunga. Okay. So, verse 9. Just as the Father, ito na po, papunta na po tayo doon sa may abiding. Sa concept ng abiding. Kasi ito yung pinaka, secret secret na word sa buong parable, yung salitang abiding. So, papaano yung abiding exactly? So, pupuntahan po natin yan. Dito, nagbigay siya ng unang idea what is abiding. Sabi ng verse 9, just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. So, ibig sabihin, kung tayo ay nakaugpong kay Kristo, hindi ka lamang nakaugpong sa Kanya para sumagap ng lahat ng sustansya at lahat ng buhay. We also abide in His love. Okay? So, we will enjoy the love of Christ and the love of the Father and the love of the Holy Spirit. Then in verse 10, if you keep my commandments, you will abide in my love. So binibigyan na tayo ng Panginoon ng idea what is abiding. So, dito sa may verse 10, ipinakita niya na kung talagang minamahal mo ang kanyang mga kautusan at yung kanyang kautusan ay nakapagbibigay ng delight sa puso mo, yan ay patunay that you are abiding in Christ and you are abiding also in the love of God. Okay? In the love of the Father, in the love of the Son, and the love of the Holy Spirit. Kasi ito pong verse na ito, mga kapatid, actually, itong parable na to, the parable of the vine and the branches, alam nyo ba yung pinaka-heart ng parable na to ay invitation para sa ating lahat. Invitation to what? Invitation that we will share and enter into the joy of the Trinity. Papasok tayo, we will enter into His joy, into His love, into His peace. Kaya nga si Jesus ay bumaba, Yun yung gusto niyang maibalik tayo doon sa original concept ng Diyos. Ang Diyos gusto niya na maranasan natin yung joy, yung love within the Trinity God. Yung lahat ng splendor, lahat ng beauty, lahat ng saya doon sa may union na iyon ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, nais ng Diyos. Kaya niya sinugo si Jesus sa atin. At tayo tinawag for this very purpose, that we may share in that joy, that we may enter in that joy, that we may enjoy the love of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya niya ibinigay ang commandments sa atin. Ang sabi niya, if you keep my commandments. Kasi yung commandment, pag binasa mo yan, iko-conform ka niyan sa image ng Diyos. If you read and obey the commandments of the Lord, ano ang mangyayari niyan? Makikita mo kung ano yung mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Sa commandment mo makikita, sasabihin sa iyo ng commandment, wag mong gawin yan, at ito yung gawin mo. Yung commandment ng Diyos ang magsasabi sa iyo ng what is good and what is evil. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, if you abide in me, you will also keep my commandments. And then you will abide in my love. Amen? Hindi po pwede yung sabihin mo kay Lord na, Lord, I love you.
and then you hate His commandments. Hindi po ganun yun. Okay? So, sabi niya rito, just as I have kept my Father's commandment and I abide in His love. So nakita niyo, no, kaya nga itong abiding in the vine, hindi lamang yung tayo ay nakaugpong kay Kristo. Pag naiugpong ka kay Kristo, naiugpong ka sa may God the Father at naiugpong ka rin sa Holy Spirit. At lahat ng bagay, yung na-enjoy ng Trinity God, lahat ng goodness, lahat ng beauty, lahat ng ito ay mararanasan din natin kung tayo ay maayos yung ating pagkakaugnay kay Hesus Kristo. Amen? Ganyang kahalaga yung commandments ng Panginoon. Kaya nga in verse 11 sabi niya, these things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be made full. Amen? So nakita nyo, no? Naalala ko nga doon sa may sa isang parable ng Panginoon sa may Matthew 25 sa may parable ng talents. Yung napagkatiwalaan, yan yung remarks na sinabi niya eh. Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Wow. Yun pala, no? Yun pala yung ine-expect natin na ano bang ine-expect ninyo pag kayo ay nasa langit? Ano ba yung meron doon? Yung basta ikaw ay saved ka lang? No, hindi lang po ganun yun. Pag tayo ay nasa langit na, we will enjoy everything that God has prepared for us since the beginning of time. We will enter into the splendor of relationship of the triune God. The joy, the peace, lahat ng ito ay ating mararanasan. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, kaya ko to tinuturo sa inyo itong parable na to. Kasi nais ko na mapasa inyo yung kagalakan ko na nararanasan ko sa Ama. Nang sa ganon, your joy may be made full. What a wonderful promise. Napakagandang namnamin. Amen po ba mga kapatid? Kayo ba nais niyong magkaroon ng kagalakan? Itong kagalakan na pinag-uusapan natin, ito yung kagalakan ng mundo. This is the joy of God. The joy of the triune God. Na nais ng Panginoong Yesus na maranasan natin. Yung nag-uumapaw na kagalakan dahil sa kanyang presensya sa ating buhay. Na ngayon pa lamang kahit na tayo na sa lupa, ay maranasan na natin itong joy na ito. How much more kung tayo ay nasa langit na? Amen po ba? Dinidiscern nyo ba ito mga kapatid? This will be the natural effect, the natural consequence if we are truly abiding in Christ. If we love and keep His commandments, we abide in His love, we abide in His joy, and we abide in His peace. Amen. Sabi nga, ang ganda nito sa may sa may John chapter 14. Sabi niya sa may verse 21, he who has my commandments and keeps them is the one who loves me. Amen? And he who loves me will be loved by my Father. Wow. So nakita niyo yung consequence, Hindi lang yung hanggang kay Kristo lang eh. Yung effect natin, nung ating pananampalataya kay Christ, yung kaugnayan kay Christ, ay hindi nag-end lang kay Christ, kung hindi doon sa triune God, kay God the Father and God the Holy Spirit. He who has my commandments and keep them is the one who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him, and I will disclose myself to him. Wow! I-reveal ng Diyos yung kanyang sarili. I-reveal niya yung kanyang covenant. Bubuksan niya yung ating paningin upang mapuno yung ating kagalakan. Amen? Alam nyo ba kami yung joy namin na mga preacher na mag-prepare ng topic? Kami yung unang-unang nakakita ng liwanag ng kanyang salita. Kami yung unang-unang nag-feast sa beauty ng kanyang mga salita. Kaya yung joy namin
ay sinishare din namin sa inyo sa pamamagitan ng pagtuturo. Amen? In verse 23 ng chapter 14 ng John, if anyone loves me, he will keep my word. So nakita niyo mga kapatid, no? Ang pag-ibig sa Diyos, once you confess that you love God or you believe in Him, hindi lang po yun mere words. Kung hindi kaakibat doon, yung lalakaran mo yung kanyang mga kautusan. If anyone loves me, he will keep my word. And my Father will love him. And we will come to him and make our abode in him. Wow! Kanina ang sabing ganon, if you love my commandment, mamahalin ka ng God the Father and God the Son at i-disclose niya yung sarili niya sa atin. Dito naman sa may verse 23, ang ganda. If we keep His commandment, sabi nga mamahalin tayo ng God the Father at mamahalin tayo ng God the Son and God the Holy Spirit at sila ay pupunta sa atin and make their dwellings within us. Wow! Gusto niyo ba yun, kapatid? Do you desire it? To share the fellowshipping of the Trinity God? To share in that joy, in that splendor of that relationship? Verse 24 ng chapter 14. He who does not love me does not keep my words. And the word which you hear is not mine, but the Father who sent me. Amen. So sa may John chapter 15, verse 16, ito naman ang sinabi, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. Kasi nalulugod ang Panginoon sa iyo. Kasi naka-align ka sa kanyang kalooban. Okay. So, additional mga verses about the commandments of the Lord. Kasi ito yung isa sa mga sekreto ng abiding, keeping His commandments. Verse 12, this is my commandment that you love one another just as I have loved you. Kaya nga, kapatid, kung ikaw, sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, tapos ang dami mong kaaway, puro pagkamuhi ang lumalabas sa bibig mo, ay mag-isip-isip ka na, kapatid. Ikaw ay isang huwad na Kristiyano. Ikaw ay isang hypocrite na Kristiyano. Nagkukunwari ka lang, nagtatago ka lang doon sa church ng Panginoon. Kasi kung talagang ikaw ay nasa Panginoon ka, mamumunga ka eh. Mamumunga ka ng pag-ibig, hindi pagkamuhi ang lalabas sa'yo. Matututo ka magpatawad. Iibigin mo kahit yung hindi ka ibig-ibig. Amen? Yan yung trabaho ng Holy Spirit. Verse 14, you are my friends if you do what I command you. Verse 17, and this I command you, that you love one another. Ito is the basic, fundamental atmosphere within the church of Christ. Amen? Amen po ba? Okay. So ngayon, punta na po tayo sa central meaning ng abiding in Christ. So what is abiding in Christ? It is a metaphorical illustration of an act of believing, trusting, receiving, surrendering yung ating buhay sa Lordship ni Christ, submitting our whole being, every aspect of our life and thought to Jesus Christ and His Lordship. Yan ang ibig sabihin ng abiding in Christ. Nandoon yung you receive His commandments, you keep His commandments. So part iyon ng word na abiding. Pero sa word na abiding, kasama doon yung nanalig ka sa Kanya, pero hindi lang hanggang doon sa pananalig sa Kanya, yung nagtitiwala ka sa Kanya, pero hindi lang hanggang doon, you receive everything that God has ordained for you. Amen? And you surrender yourself to Him
Part yan ng abiding. At sinasabit mo ang iyong sarili sa authority ng kanyang salita. That is abiding in Christ. It also involves what? The joy of knowing Him. Kaya nga yung Psalms chapter 1, nandoon yung kagalakan niya. He delight to meditate the Word of God day and night. Yun na magiging joy mo yung Word of God I don't believe na ang totoong Kristiyano ay wala siyang desire na mahalin ang salita ng Panginoon. Kasi iyan yung basic work ng Holy Spirit. Ako mismo nakita ko yan at the very stage ng calling ng Diyos sa akin, way back 1986. Grabe, in love ako sa Word of God. Halos buong panahon ko, nagbababad ako ng panahon sa pagbabasa ng kanyang salita. To the point na kahit napupuyat ako, may trabaho pa ako kinabukasan, alam ng misis ko yan, talagang ang laki ng time na ini-spend ko na basahin, paulit-ulit yung salita ng Diyos. Grabe yung pagka-inlove ko sa Word of God. Kayo ba, kapatid, may ganun ba kayong karanasan? Kasi part iyan ng abiding in Christ. Mamahalin mo ang kanyang salita. Enjoying His presence in your life. Fellowshipping with Him. Fellowshipping with the Father. Fellowshipping with the Holy Spirit. Resting in Him. Pag may mga problema ka, sa kanyang ka nagre-rest. Hindi doon ka nagre-rest sa mga kainuman mo pag may problema ka. Amen? Nagre-rest ka sa kanya. Ano mang bigat ng pasanin mo. Ikaw man ay may sakit, may karamdaman, you rest in Him, in His promises. Delighting in the life and the strength He gives. Amen? And trusting all that God has ordained for us in this life. Amen? Whether it is adversity, whether it is victory, whether it is defeat, or whether it is prosperity or hunger, in both extreme, kung iyan yung inordain ng Diyos sa atin, tatanggapin natin sapagkat alam natin na sa likod ng mga bagay na yon, ang Diyos ang kasama natin. Ipinangako ng Diyos ang kanyang presensya sa atin na hindi niya tayo iiwanan ni pabayaan man hanggang sa makumpleto yung trabaho niya sa buhay natin. Hindi pinapangako ng Diyos na pag ikaw ay naging Kristiyano, magiging mayaman ka na, wala ka ng sakit, wala ka ng problema sa may buhay. There's no such promises sa may Bible. Instead, ang naipromise ng Panginoon, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Dumaan ka man sa apoy, dumaan ka man sa tubig, kasama mo ang Diyos. Amen. Sa anumang problemang dinadaanan mo, sa sakit at karamdaman, kasama mo ang Diyos. Yan ang panghawakan natin mga kapatid. Kung talagang tayo is abiding in Christ. We receive His words, we receive His life, we receive His peace, and all the blessings because we are fellowshipping with the Trinity God. We are entering into His joy. Meron pa rin tayong kagalakan kahit may karamdaman ka. May kagalakan pa rin tayo kahit may problema tayo. Hindi yung puro sambakol yung mukha natin. Puro kaaway ang lumalabas sa bibig mo. Hindi po ganun yung Christianity. We are entering into the joy of the Father. Kahit pine-persecute ka, you have joy in your heart. Kahit na ikaw ay nire-ridicule, meron kang joy sa puso mo. Kung talagang ikaw ay meron kang fellowshipping with God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya nga ito isang pagsasalarawan ng Panginoon ng abiding. At ito'y napakaganda para maintindihan ninyo what is abiding in Christ. Ito ay hango sa may John chapter 6. Verse 35, Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me will not hunger. And he who believes in me will never thirst. I am the living bread that came down out of heaven. If anyone eat this bread, and he will live forever. And the bread also which I will give for the life of the world is my flesh.
So Jesus said to them, verse 53, truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in yourselves. Hindi po sinasabi rito yung cannibalism, ha? Hindi po literal ito. This is highly figurative statement. Na ang sinasabi rito, na ang pananalig kay God, kay Christ, si Christ ay magiging bahagi na integral part ng ating buhay. If you believe in Him and have union with Him, body, soul, and spirit, si Christ din ay magiging integral part ng every sphere ng ating buhay, in every thought, and lahat ng ating mga pag-iisip at mga gawa. Si Christ na. Okay. He who eats my flesh, in verse 54, and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. Amen? So nakita niyong abiding? Amen. Si Christ ay magiging part na ng buhay natin, ng lahat ng ginagalawan natin. Magiging part na siya ng ating mga adhikain sa buhay, ng ating mga desires, ng mga dreams, mga hopes sa buhay nito, sa lahat ng pangarap natin, integral part na si Christ. Kung ikaw man ay nagkatrabaho, ikaw man ay nag-establish ng pamilya, ikaw man ay nag-aaral, part na si Christ sa buhay natin. Yan ang ibig sabihin ng abiding. Kaya pag ikaw ay nagnenegosyo, hindi lang ikaw yan, kasama mo na si Christ. Kaya mahihiya ka ng mangdaya sa iyong negosyo. Amen po ba? Verse 57, as the living Father sent me, I live because the Father, he who eats me, as the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who eats me, he also will live because of me. So in other words, kapatid, ang abiding kay Christ ay ganito. Ika-capsulize natin in a very short statement. Abiding in Christ means it is living for Christ and dying for Him. Amen? At itong statement to ay makikita ninyo sa mga verses na to. Sabi niya sa may 2 Corinthians 5:15, and He died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for Him who died and rose again on their behalf. Yan ang ibig sabihin ng abiding in Christ. Mamamatay ka na sa mundong ito. Mamamatay ka na sa dati mong nakagawian. Namamatay ka na sa lahat ng mga lisya mong gawain. At ikaw ay mabubuhay na hindi na para sa iyong sarili. Kung hindi, ikaw ay mabubuhay na mula ngayon para kay Kristo na siyang namatay para sa atin. At pinatunayan pa yan sa Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who lives. Hindi na tayo. Mamamatay na tayo sa mundong ito. But Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. This is Christianity. Amen po ba? Hindi po yung religion na kagistan natin, na dead religion, na pupunta ka lang doon every Sunday, lulunok ng ostya, pagkatapos doon, balik ka na naman sa may buhay mo na kasuklam-suklam sa Diyos. Ang pananampalataya kay Jesus ay union with Christ. It requires abiding in Him. It requires living in Him and dying for His cause. Yan ang Christianity. Kaya nga mga kapatid, ang gaganda ng mga verses na ito. Galatians 6 verse 14. May it never be that I would boast except in the cross of our Lord Jesus Christ,
through which the world has been crucified to me, and I to the world. This is Christianity. This is abiding in Christ. Ikaw ay na-crucify ka na. Ang mundo na-crucify na rin sa atin. At ikaw na-crucify ka na sa mundo. Detach ka na sa mundo at ikaw ay nakakonect na kay Christ. Yan ang ibig sabihin yan. Detach sa mundo na pinanggalingan, sa mundong makasalanan, sa mundo ng kamatayan, at ikaw ngayon ay naka-attach na, connected na sa true vine. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. As capsulated verse in Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ, and to die is gain. Masasabi mo lang yan, kapatid, if you are truly abiding in Christ. 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ controls us. Yan na ang mangyayari sa iyo, kapatid, kung ikaw ay nakaalay na ang buhay mo sa Panginoon. Having concluded this, that one died for all, yan si Christ, namatay siya para sa lahat. Therefore, all died. Amen? Kaya nga ito ay death and resurrection. Tayo ay namatay sa mundong ito, nabuhay naman tayo sa Panginoon. At itong Romans chapter 14 ay napakagandang verse na dapat nating pagnilay-nilayin sa bawat sa ating mga buhay. For not one of us lives for himself, kung tayo'y talagang nasa Panginoon na ngayon. And not one dies for himself. Hindi na. Hindi na yung sarili natin ang mahalaga ngayon. Hindi na tayo nabubuhay para sa sarili natin. Hindi na tayo namamatay para sa ating sarili. For if we live for the Lord. Yan na ang totoong nating kalagayan ngayon if we are abiding in Christ. If we are connected to the vine. If we live for the Lord. And if we die, of course, definitely, we will die for the Lord. So therefore, whether we live or whether we die, we are the Lord's. Amen po ba? So hindi mo nakakatakutan ng kamatayan. Hindi mo nakakatakutan ng mga adversity ng buhay. Hindi mo nakakatakutan ng mga sickness and diseases. Kasi alam mo na kasama mo ang Panginoon. Buhay ka man o patay ka. Amen? So purihin ang Panginoon. So, pangwakas na verse natin, verse 16 ng John chapter 15, you did not choose me, but I choose you and appointed you, that you go and bear fruit. Tandaan niyo po yung admonition na ito ng Panginoong Yesus. And that your fruit would remain. So that whatever you ask whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. Amen? So, purihin ang Panginoon. Sa gabing ito, salamat sa kanyang mga salita, salamat sa kanyang admonition sa atin, salamat sa lahat ng pagmumulat niya ng ating isipan upang ang Panginoong Hesus ay mamagnify sa ating buhay at ang Diyos ay mag-glorify sa ating buhay. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay hinihimok ko na yumuko at tayo manalangin. Hallelujah. Father God, we thank you, O Lord, for your mercy and your compassion. We thank you for your great love toward us who believe. Lord, we thank you for whatever we receive from Christ. Salamat, Panginoon, na kami, bagamat kami mga makasalanan, ay iniugpong mo kami, Panginoon, sa Panginoong Hesus, upang doon dadaloy ang lahat ng pagpapalang itinakda mo para sa amin, buhat pa ng lalangin mo ang sanlibutan. Nawa, Panginoon, sa gabing ito, mapagpala sa pamamagitan ng iyong mga salita, ang lahat ng nakikinig sa Zoom meeting na ito, at nawa, bigyan mo sila ng pangunawa sa tulong ng banal na Espiritu upang kaming lahat, O Lord God, ay maunawaan namin ang ginagawa mo sa aming buhay upang kami ay magkaroon ng bunga na makapagbibigay ng kaluguran sa banal mong pangalan. Pagpalain mo po ang bawat nakikinig at pagpalain mo po, O Lord, ang gawaing ito
para sa karangalan ng banal mong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all po. Mga kapatid po, pwede po bang paki-on ang inyong mga cameras, ang inyong mga para tayo po yung makapag-picture taking. Amen. Sige po. Saglit lang po Yan. Pwede po ba? Paki-on po yung inyong mga camera. Tayo po ay merong 58 na participants. Okay. Yan. Okay. Smile. Okay. Isa po. Meron pa pong kasunod. Next. Yan po kasi marami po tayo. Smile. Yan. Meron pa po. May second screen pa. Yan. 3 screen po kasi tayo. Smile po. Yan. Okay, so purihin po ang Panginoon at thank you po sa inyong tiyaga sa pakikinig at nawa kayo ay pagpalain lahat ng Panginoon. At binibigay ko na po ang microphone kay Sister Joy. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos sa mensahe ngayon sa pamagitan ng ating butihing pastor. Na tunay nga na ilang weeks na kami, pastor, na nakakaranas ng aray. Purihin ang Panginoon Diyos, nandito pa lang kami na nare-remind kami, nakakapag-self-check po kami sa aming pananampalataya. At naniniwala po ko na lahat naman po kami ay nabe-bless at kami ay lalago sa tulong ng Banal na Espiritu. Amen po. May katanungan po doon sa chat box po, Pastor. Ito po ang galing po kay Che, ay kay Abby's question po. Akala ko po lahat ng sobra ay masama. Iba ba yun? Exempted? Kapag sa pagbabasa ng Bible, question, derived from the statement of Pastor Jess na sobra in love sa pagbabasa ng Bible. Please help enlighten my daughter's question. Thank you po, Pastor. Anong sinasabi niya doon na sobra? Ano 'yun kanina? Sobra, hindi niya nabanggit dito, yung sobra ay masama. Oo. Nasa chat box po, Pastor. Oo. Tignan ko lang po. Sister Che. Saan? Pwede natin Sister Che, dyan po kayo. Abis question, akala ko po lahat ng sobra ay masama. Iba po yung exempted. Kapag sa pagbabasa ng Bible, questions derived from a statement of Pastor Jess na sobrang in love sa pagbabasa ng Bible. Please help enlighten my daughter's question. So, yung sinasabing masama yung sobra, may yon sa ibang mga bagay yon pero pagdating sa Word of God, kasi ang nagbibigay sa atin ng desire ang Holy Spirit. Kaya alam mo mahirap mahirap mong pigilin yung trabaho ng Holy Spirit. So rito, Abby, we are talking about the work of the Holy Spirit. Kapag siya ang parang apoy kasi yan zeal. So pag siya yung nag-ignite niyan sa puso mo, ang hirap mong makontain yan. Minsan nga meron nga isang illustration sa may Bible, si Jeremiah, nung dumating sa kanya yung salita ng Panginoon, para siyang lasing na nag-i-stagger siya to and fro. So hindi niya makontain yung presence ng Holy Spirit. So ganun yun, yun yung ibig sabihin, yun ay mabuting sobra, hindi yun nakakasama. Kasi yung iba nakakasama, kunyari, sobrang kain ng fats, sobrang kain ng sweet, sobrang ganito nakakasama yung mga yon. Pero yung pinag-uusapan natin ay work ng Holy Spirit. So tayo, we enjoy, meron kang joy sa ginagawa mo sa pananalangin, pagbabasa ng salita ng Panginoon, at sa pagsunod sa kanyang kalooban. Yun ang ibig sabihin nun, Abby. Amen po. Meron po nais magtanong pa po kay Pastor o mag-unmute lang po o may gusto mag-share, mga pastors po natin. May tanong na naman po dito, Pastor. Sige po. Ano po yung tanong na yun, sis? Sabi po dito, I've been a believer for
po for almost 9 years. Nawalan ako ng time sa Diyos. For 7 years, will be God still forgive and accept me? Ay, oo naniniwala ako doon. Talagang ang Panginoon napakahaba yung kanyang long suffering para sa atin, no? Ah, ang mahalaga dito kapatid, kung nararamdaman mo sa puso mo yung udyok ng banal na espiritu na ito'y manumbalik, huwag ka namang patumpik-tumpik. Okay? Kasi hindi pinapangako ng Diyos yung door ng kanyang kingdom is forever na naka-open sa'yo. Kaya nga ang paglapit sa Diyos ay ah, hindi ito yung parang optional. Kung kailan ka lang may panahon, kung kailan mo lang gusto, hindi po ganun yun, ano? So, ang pagpasok sa kaharian ng Panginoon ay by the grace of God din. Siya din ang nagbibigay ng lakas sa atin, siya yung nag-enlighten sa mind natin, siya yung nagbibigay sa atin ng lakas at ng desire na makapanumbalik sa Kanya. Actually, ang repentance is a gift of God through the power of the Holy Spirit. At ang direction ng repentance ay future-oriented siya. Okay? Hindi siya yung, hindi para yung magmukmuk ka sa past mo. Kasi ang past mo, it talks about our guilt at kakainin ka ng guilt mo, kapatid. Kaya nga ang repentance is a wonderful gift ng Diyos sa atin upang tayo ay makapanumbalik sa Panginoon at ma-realize natin, no, yung kahalagahan ng kanyang kaharian. I pray na nasasagot ko yung mga tanong ninyo. Amen. Meron pa po ba? Ito pa, may tanong pa po, Pastor. Galing po kay Sister Gloria. Walang kasalanan na di nagpapatawad at walang karumihan na di naglilinis ng Panginoon. Tama po ba, Pastor? Oo naman, ang Panginoon mapagpapatawad yan, ano? Kaya nga, mahalaga kasi na maintindihan natin yung ginawa ni Christ sa cross. Yung lagi nating pinag-uusapan dito, the works of Christ on the cross. Siya ay namatay sa atin, ano, upang tayo ay lubusang lumaya sa kasalanan. Ginawa yan ni Christ sa Old Testament nga, na-picture yan. He died as a burnt offering, as a sin offering, as a guilt offering, as a peace offering, upang tayo ay may restore lang completely sa Diyos. Kung tutuusin, lahat tayo, lahat tayo, we do not deserve yung forgiveness ng Diyos. Lahat tayo. So, ganyan, kaya nga tayo, ang ating sineselebrate ay yung goodness ng Panginoon. Hindi yung goodness natin. Yung ginawa ito ng Panginoon sa atin ay para i-demonstrate niya yung kanyang kabutihan. Lalo na sa huling panahon na tayo, na witness natin kung gaano kayaman yung pag-ibig ng Diyos na ibinuhos niya sa atin, na tinawag tayo ng Diyos, ibinilang na matuwid bagamat tayo mga masasama. Amen. Amen. Meron pa po bang katanungan? May gusto po mag-insight? May gusto mag-share o testimony? May iting testimony kung meron po. Meron pong tanong po rito, Pastor. It is true that we could lose the Holy Spirit if we don't respond to Him? Alam nyo, ang Holy Spirit, yan yung election kasi ng Diyos, sure yan Hindi yan nakabase sa gawa natin. Kung talagang tayo ay nasa Panginoon, hindi mo malulus yan Kasi sabi ang ibang passage nga ng Bible, yung ating kaligtasan, it was preserved by the power of God in heaven. Preserve 'yon, yung ating kaligtasan. So, nalilito lang tayo minsan kasi nga sa church kasi meron yung tinatawag na totoo at merong counterfeit. Doon tayo nalilito minsan na parang parehas na parehas yung totoong Kristiyano at saka yung yung professing Christian lang. So nakikita natin yung iba nagba-backslide,
dati kasama sa may church, tapos wala na siya sa ngayon. So nalilito tayo doon na minsan na paghahalo natin. Pero in reality, ang calling ng Diyos ay pag ikaw ay elect, kaya nga merong tinatawag na elect. Kapag ikaw ay elect, yung pinili ng Diyos ay talagang since the foundation of the world. Na isulat na yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Pero may mga tao na son of perdition, katulad ni Judas, na kahit nabigyan mo ng pagkakataon yan, talagang son of perdition talaga yan. So merong tinatawag talaga na elect at merong tinatawag na son of perdition. Kaya nga, ang Holy Spirit, once na ibinigay talaga yan sa isang elect, ay talagang it will accomplish, it will finish, sabing ganon. He will complete the work na inumpisahan ng Diyos. Tatapusin niya yon. Hindi natin sa sariling lakas yun. Lakas yun ng Diyos. Kaya nga hindi nakasalig sa atin yung completion ng faith natin eh. Kaya nga tinawag si Jesus sa may Hebrews na He is the author and the finisher of our faith. I pray na naintindihan ninyo ang kapatid na Gemma. Amen. Meron pa po, Opo, Pastor. thank you, Pas. Thank you. Apo. Okay. Galing po kay Brother William. May nagsasabi po na isang pastor sa Isaiah chapter 7 verse 14 na hindi po si Jesus Christ yun. Totoo po yun, Pastor Jess. As for enlighten ko lang po ito, tanong ko, thanks ng marami. Tignan po natin yung Isaiah 7:14 ha, para maintindihan natin. Isaiah 7:14. Tingnan lang po natin, open ko lang po yung aking apps. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin will be with a child and bear a son, and she will call his name Emmanuel. Okay. So, ano yun no? Ang linaw-linaw naman yan sa may Matthew, na si Jesus Christ ay pinangalan ng Jesus to save the world. And kinot itong verse na ito na tatawagin siyang Emmanuel. May mga tao kasing hindi na iniwala na si Jesus ay Diyos. Okay? So, alam ko, galing itong katanungang ito doon sa mga tao o sa mga grupo na hindi na iniwala na si Jesus ay Diyos. Okay? So, malinaw yan na si Jesus yun at wala nang iba. Okay? Yun lang po ang masasagot ko sa inyo. Si Jesus po yan. Amen. Meron pa po ba? May gusto pa po magtanong? Kahapon po. Bishop Art, nandiyan po ba kayo? Meron po kayong gustong idagdag? Maikling dagdag po? Yes po, yes. Oh. Ganda yung mga tanong. Salamat, Pastor Jess, Apo. for your life. To God be the glory. No. Talagang kahirap abutin yung sabi nga, kahirap abutin, arukin, gaano kataas, gaano kalalim, gaano katindi yung pag-ibig sa atin ng Diyos. No? Na parang minsan hindi na natin manapapaniwalaan dahil sa tingin natin, hindi tayo napatawad. Sinabi na sadya na lahat ng kasalanan ay nabayaran na. At tinubos ka na ng kanyang mahal na banal na dugo. So, maraming tao, nagkamali na siya, umadanas na siya ng mga, katulad ko, nung mga panahon na sunod-sunod yung atake ng kaway, parang nagtatanong na tayo sa Panginoon. Nagtatanong na tayo, tinawag mo ba talaga ako? Pinili mo ba talaga ako sa gawain ito? Minsan nga nasabi ko, ibigay nyo na lang po sa iba. Baka hindi para sa akin yung gawain. Hindi naman ako sa nagdududa. Bilang tao, no? Hindi siguro kasi kung sa akin to, tutulungan ako ng Espiritu Santo. Sa akin to, inutos. Pero along the way, nagsisisi ako. Kasi hindi ako makaalis sa pagkatawag sa akin. Katulad sa kapulisan.
biniktima yung aking anak. Sabi nga nung CEO ko, darating siya sa this coming November or December, galing yung America. Doon siya nagtapos ng pagka-US Marshal. Iniwan niya kami rito sa Philippine National Police. Sabi niya, may nakikiusap talaga ang banal na espiritu. Nilagay ka dyan, talagang dyan ka nilagay. Magpakatatag ka. Sumasagot po yung sulat ng Biblia. Pakatatag ka, lakasan mo yung loob. Kang matitinag sa pagkatao. So sometimes gano'n talaga yung naranasan natin. No? Pero pinahayaan ng Diyos na maranasan natin yan na tayo ba'y talagang nakasumpong pa sa Panginoon? O naghahanap tayo ng kalinga ng Diyos? Natili ka ba parang iniwanan tayo ng Diyos sa mga nangyari sa buhay natin? So alam nyo, natuwa ako nung maliwanagan ako. Nung una naghalit ako sa kapulisan, gusto kong gumante dahil sobra na ngayong ginawa. Ito ako, nagtuturo pa rin ako sa pulis. Nag-uniform pa rin ako ng auxiliary chaplain. At ang nangyari sa buhay ko natutunan ko na rin na lahat na nangyayari sa buhay natin ay hindi nalilingid sa Diyos. No? Kaya tayo, pinupronti, nililinis, kasama sa paglilinis pala yun. Napalambutin tayo. Cultivate ang ating puso, ang ating pananampalataya, ang ating kaluluwa, spirit, lahat sa buhay natin para makapamunga tayo ng pag-ibig. Ang hirap kasi talaga magmahal. Lalo na sa away. Kaya nung tinanong niya ako, nandiyan ka pa ngayon? Sabi ko, dito ako tinawag ng Panginoon, sir. Dito ako tinawag, kaya napatunayan ko yan. Ano mang mangyari, ihayag ko yung kaligtasan, lalo na sa mga gumawa sa anak ko. Ng ganong kabuktutan, kailangan ko rin sila mapaliwanagan at mahayagan ang salita ng Diyos. Ganun ba, sabi niya. Siya, pag makikita tayo siya patatawag kita. Kasi CEO ko siya sa NCR, Sir Batalyon ng PC. Kasama po dyan si Bongbong Marcos. Sa reservice namin sa PC. First Lieutenant ng Ranger ng PC si Marcos, si Bongbong Marcos Junior. Kami naman ay NCR. First NCR Sir Battalion NCRPO ngayon. Kaya ako naniniwala, pinili tayo ng Panginoon. Tama ang sabi ni Pastor Jess. Ang patnubay ng banal na espiritu hindi lalayo sa atin. Ano mang mangyari sa atin, ano mang mangyari sa ating pananampalataya, ano mang mangyari sa ating magawa, ano mang mangyari sa pinagagawa sa atin, papatnubayan tayo ng Espiritu Santo. At naniniwala ako, ang malaking kasalanan na halos hindi mapapatawad ay ang pagsalansang sa Espiritu Santo. Kaya maging sensitibo tayo. No? At ilang beses binabanggit ni Pastor Jet, the Holy Spirit. The Holy Spirit. Yes, sa totoo yan ang iniwan ng Diyos ngayon. Siya ang nagbabantay sa atin, siya ang nagtuturo, siya nag-aaliw sa atin. At alam ng Panginoong Ama at alam ng Panginoong Isus at tayo ay gigibain ng kaaway dahil tayo ay makikipaglaban sa mga maling turo. At hindi pa dumarating nga sa pisikalan. Pero sa ibang bansa dumating na po. Nagpipisikalan na. Ang tao sa China, pinapalo nila ang mga misyonary. Binabaligtad nila ang salita ng Diyos. Kaya, tatagan natin ating loob. Salamat sa pagtuturo nito. Na dapat, ako nasasaktan ako talaga. Hindi ko na sabihin sa inyo minsan, kasi yung aking evangelical po kami, alam nyo naman sa PNP, bagamat ako wala sa serbisyo, ako auxiliary na lamang, at tinayo ko yung dati under ako ng pulis ng Panginoon, ng evangelical, Colonel Ngoho. Ngayon nagsolo kami, naging pulis ng Panginoon. Alam nyo, tuwing Pasko dyan at may handaan, may inuman. Kasama ang mga pari. Sila Colonel, sila General, may lechon. Ang evangelical po kasi nainom talaga sila ng alak.
Diyan ako mahina. Inaamin ko yan sa Panginoon. Kaya ang sabi ko, Lord, dumarating ako dyan na parang tumutubo na yung aking mga pangil, baliin mo na. At ako'y lumalaban. Naglalaban kasi yung aking espiritu at ang laman ko eh. Ako, manaig ang espiritu ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Sapagkat ang tunay natin kalaban natin sarili. Kapag hindi tayo nakatagal, talikod tayo sa Diyos, lalamunin tayo ng mga kalaban natin at mahirapan tayo makabalik. Kung hindi tayo kahabagan ng Diyos. Salamat Pastor Jess sa buhay ninyo sa pangalan ni Jesus na nawa ang pagturo sa atin na ito ay tuloy-tuloy. At sa buhay natin at tanggapin natin kung talagang pinoproning tayo ng Panginoon. Salita. Masakit talaga yan. Binubulgar yung ating kahinaan. Hindi natin may tatago sa Diyos yan. Kasi ang Espiritu Santo nagsasabi niyan sa ating puso. Kaya nga, sabi nga, hindi na tayo tinatabla ng salita ng Diyos. Hindi tayo anak ng Diyos. Hindi na tayo nagiging ang tawag na ito, love, yung hindi na tayo nakukonsensya. Nasasarapan na tayo sa bisyo sa buhay. Nasasarapan na tayo sa dating buhay. Parang wala na. Pag gusto mo lang bumalik sa gawain, babalik ka. Ayaw mo. Ayaw mo. Malahining ka. Kakaawa tayo. Humingi tayo ng habag at awa sa Ama at Anak. Natulungan tayo, samahan tayo lagi ng Espiritu Santo. Dalawa lang naman ng Espiritu sa lupa. Espiritu ni Satanas, Espiritu Santo. Awa ang mag-ari sa ating mga puso at isipan ay Espiritu ng Diyos. Ang banal na Espiritu, tama yun, kung may pag-ibig ka, may pagkahabag ka, kahabagan ka rin ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagpapala ng Panginoon. To God be the glory, gentlemen. Amen. Toda raba sa Panginoon. Abba, Father, Adonai. Amen. Salamat po, Pastor Art. Meron po follow-up question po si Sister Gloria po. Ang sabi ng Panginoon, kahahabagan niya ang gusto niyang kahabagan. Paano kung hindi niya tayo kahabagan? Yun po ang tanong, Ano Pastor kasi Jeff. yan yung hango yan doon sa may sa Romans chapter 9. Yan ay patungkol doon sa election ng Diyos. So yung ang sinasabing kinakahabagan ng Diyos, yung elected niya. So yung hindi niya inelect, so yun yung pinagmamatigas niya. So yun lang ibig sabihin nun. Basahin na lang na maigi yung Romans chapter 9. Yan ay patungkol sa election, divine election ng Diyos. May tanong pa po rito si Sister Irene sa Israel. Yung tungkol po ba yung tungkol po ba ni Aaron sa Book of Numbers 17, nag-show po din po ba yon ng Joy of Trinity? Tungkod ni Ni Aaron. Aaron daw po, nasa Books of Number 17. Tignan natin ha. Number 17. Nag-show po ba doon po ng Trinity? Tanong po ni Sister Evelyn sa Israel po. Oo, ito yung Aaron's staff. Nagbad siya ng almond. Yung tungkod na kasi patay na yun, di ba? Tungkod nga eh. Patay na yun eh. So, yung kwento kasi na yun, under question yung authority ni Aaron. Kasi kini-question ng ibang mga kamag-anak nila ng mga Levites. Sila Korah, Dathan at Abiram. So nagprotesta sila kasi meron silang jealousy na bakit si Moses at si Aaron, actually magkakamag-anak sila, lahat sila mga Levites at sila ay nasa may family ng Kohat. Ngayon, ito ay mga pinsang buo ito nila Moses, si Aaron at saka si Moses magkapatid yan. Pinsang nila yan si Korah, yung pinaka-leader ng rebellion. So under question yung authority. Akala kasi nila na si Aaron ang nag-appoint sa sarili nila at kay Moses. Hindi nila alam na si God ang namili noon. So, kaya ang nangyari noon, sige, bukas, kung talagang sige, umarap kayo sa Panginoon. I-try ninyo mag-offer ng mga incense. So, nagdala sila ng mga censers nila, nag-offer ng incense sa may Panginoon, and then ang nangyari noon,
tinupok sila ng Panginoon kasi hindi, para patunay na hindi naman talaga sila pinili ng Diyos. Si God ang namimili kung sino yung mga maglilingkod sa Kanya. Yung doon, election kasi ang issue doon eh. Kung sino yung mga pinili ng Diyos. Hindi tayo yung nag-appoint sa sarili natin. And then, the following day, so namatay na yon at saka yung mga, yung hundreds yun eh, yung mga nag-join sa rebellion eh, yun ay kinain ng lupa, namatay silang lahat, pati mga pati pamilya nila. So yung mga natira, nagreklamo kay Moses dahil nga sa ganun, under question. So para masettle yung issue na yon, nagpatawag ang Diyos lahat ng mga doon, yung mga leaders of every family, magdala sila ng tungkod sa harapan ng Diyos. At si Aaron naman, dinala niya yung tungkod niya para lang makita kung sino talaga yung pinili ng Diyos. Sino yung pinili ng Diyos. So ngayon, kinabukasan, yung tungkod ni Aaron, nagkaroon ng bad. So ibig sabihin, siya talaga yung pinili ng Diyos. Yung ibang mga tungkod ng mga ibang leaders, wala. So doon natigil yung dispute ng na yon. So doon, pinapakita lang doon na si Christ yun eh. Yung siya yung pinili ng Diyos, inanoint ng Panginoon. Actually, He is the anointed one. The ultimate high priest, the ultimate king, and the ultimate prophet. Siya yon, yung pinili ng Panginoon. He rose from the dead. Yung tungkod kasi patay na yun eh. Paano mabubuhay? Paano nagkaroon ng almond buds? So yun ay pinipicture nung pagdating ni Christ na from death to na mag-resurrect siya. So yun po yun, kapatid, no? May relationship siya sa Trinity, in a sense, si Jesus Christ yun, yung tinutukoy doon sa may tungkod. Yun po ang kapatid ng kasagutan doon. Amen po. Thank you po, Pastor. Meron pa po katanungan? Meron pa pang hahabol? Okay na po ba? Liwanagan na po. Siguro okay na tayo kasi 8:50 na. Amen. Thank you po, Pastor. Thank you po sa bawat isa. Maraming pong salamat, Lord, sa mensahe. Tunay na powerful message ang binahagi niya sa ating ngayong gabi. Amen. Tinatawagan na po natin si Pastor Art para pasalamatan po natin ang ating gawain. Pastor Art. Hallelujah. 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 Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Ghost. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Ghost. Papa, Father, Elohim Adonai, Yeshua, Messiah, Holy Spirit, Adonai. Maraming salamat po. Salamat po, Ama, sa gabi ito. Ang patuloy mo kami tinuturuan, nililinis upang kami ay mamuna. Bagamat nasasaktan kami, nagre-retaliate ang aming laman. Pagpupuan mga malakas sa aming kataya, matatag kami sa banal mo sa liglang. Maitulot mo po na lagi samahan kami, habagan kami sa bawat oras dito sa lupa. Habang naglalakbay kami sa aming panampalataya at pagpupan sa kalooban. Huwag mo na akong tulot na ipaghati namin ang Espiritu Santo na siyang gumagabay sa amin at nagtuturo sa amin. Tulungan mo po kami sa panahon na nangihina kami, nag-aalinlangan kami, takot kami, nagagapi kami minsan ng laman, alalahanin at mga pagsubok sa buhay. Lagi niyo po kami bigyan ng liwanag ang aming espiritu, ang aming pananaw, pananampalataya sa buhay na ito. Samahan kami, turuan lagi, sawayin kami ng iyong banal na espiritu. Matuto kami makinig. Kami ay sinasaway ng iyong salita. Kahabagan mo kami, Panginoon, at turuan mo rin kami mahabag sa aming kapwa.
Magbigay din kami ng pag-asa, palakasan sa iba. Maging ilaw at asin kami, lalo na sa mga nagdidimlan. Kabaga namin na mahihina at nag-aalinlangan. Palakasin mo kami upang magpalakas din kami sa iba. Tulungan mo kami patuloy na pagyabong at mamunga kami ayon sa iyong kaloob. Sa pamamagitan ng iyong Panginoon Kristo, ng iyong bugtong na anak, Panginoon. Salamat po sa ginamit ng tao si Pastor Jess, sa kanyang buhay, sa kanyang asawa at mga anak, sa kanyang pamilya, at sa ministry ito, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain mo sila, Panginoon. Palain mo ang bawat isa. At anumang uri ng palaso ng kaaway ay hindi makapanay sa buhay ni Pastor Jess at sa kanyang ministry at sa kanyang pamilya. Bagkos ang favor, wisdom, knowledge, divine favor, wisdom, protection, divine provision, double portion of anointing, blessing upon blessing, ay igawad mo po sa kanya sa pangalan ni Jesus. Gayon din po sa bawat isang naririto, Panginoon. Nawa, imbis na kami ay tumalikod dahil sa masakit na narinig namin, bagkos yakapin namin ang aming narinig. Turuan mo kami magpakumbaba sa iyong harapan. Mahabag ka po sa amin, Panginoon. Palahin mo na ang bawat isa ng pamilya namin, saan mo naroon, lalo na malayo. Lalo na sa Israel, Panginoon, na nagkakaroon ng gera, nagkakaroon ng kaguluhan, bansa sa bansa. At ito'y nakasulat, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Na ang kanilang pamilya nandun sa Israel, Panginoon. Ingatan mo po. Ganon din sa kalaban ng Israel. Sa Lebanon, mga Pilipino, kapwa ng Pilipino, na malayo sa kanilang pamilya. Ganon din sa pamilya dito sa Pilipinas, Panginoon. Yan mo kami ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhang dumarating. Turuan mo kami manampalataya at umasa sa iyong habag. Alam namin, Panginoon, na wala kami magagawa. Kami ay lalayo sa iyo. Salamat po, Ama. Patuloy mo kami yakapin. Bigkisin mo kami sa pag-ibig. Bigkisin mo kami sa pagmamahal. Salamat po sa gabi nito. Sa iyo lamang ang papurit parangal magpakilanman. Ama, Father, Dunay. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, kasamang banal na Espiritu, sa pangalan ng Jesus, God bless us all. Shalom. 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 Thank you, Lord. God bless us all. Amen. Sa purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong Amen. God bless everyone. Good night po. Bye-bye po. God bless po. Thank you po, Pastor Jess. po. God bless. Shalom. Po. Thank you po. Good night. Odaraba.